Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. May gagawin po tayo sa aking motor. I-share ko po sa inyo ang paggawa ko. Tara po, puntahan natin. Ito po yung sinasabi ko po sa inyong motor na gagawin natin. Ang issue po pala nito ay ipapakita ko na lang po, no? Yan o. Yan. Yan o. Wala. Wala po siyang presyon. Ito po yung clutch niya, no? Dapat pag inawakan ko po ito, ginanong ko, dapat dyan pa lang sana wala siyang presyon. Yan, no? Bitawan ko. Ganun pa din. Wala pa rin po siyang presyon. Hindi po normal yan. Isi-share ko po sa inyo kung paano po yan gawin. Baklasan ko po muna ang motor. Hindi naman natin pwedeng sabihin na tukod yung adjuster niya dito o yung kanyang ano ba tawag dito, kasi wala na siyang adjustment dyan kasi conversion na yan. Conversion na yung kanyang clutch. Buksan natin yung makina, ito-troubleshoot natin kung ano ang naging sira o problema. Tara. Ayan po, nakakalas na natin yung mga bolt. Lagyan po natin ng langis, yung kanyang shocking, o yung axle kicker. Ayan. Para po pag po natin yung crappy cover, hindi po tayo mahirapan. Ayan, langisan po natin. Ayan. Tapos po ilalim po natin, papunta sa atin. Ayan. Ayan, nabakasan po natin yung kanyang crappy cover, yung flat side. Ay, ipapakita po sa inyo kung paano po siya ginawa. Buksan mo ang bintana ng puso ko. Alisin natin yung masahan. Maipit. Ilagay ko na lang. Yun. Patakin natin. Alisin natin ito. Malaban na. Yan, inalis ko yung pagkakambyo niya dahil hindi ko makakatakin na kasi nakakambyo. Inalis ko sa pagkakambyo. Patakin natin. Ayan, magaan na siyang atakin. Yan. Wala tayong gagalawin dito. Dahil yan ay naka-convert na ng clutch, dito tayo mag-troubleshoot sa
clutch housing. Tara. Sa pagtanggal nito ay dapat ay sabay-sabay ang luwag. Pwede kasi itong masira yung kanyang yung bearing na housing. Ang ginagawa ko dito ay sinasabay-sabay kong hindi ko miniminsanan ang pagtatanggal ng bolt. Palipat-lipat para hindi mabasag o masira ang bearing housing dito sa may clutch. Check natin itong kanyang clutch plate, yung kanyang lining, yung plate ng kanyang clutch. Ako estimate ko doon ang sira nito eh. Tingnan natin. Makintab siya. Makintab. Pero meron pa siyang parang parang pinukpok ng pako na maliliit yung pinaka pikes niya. Tingnan natin yung iba. Makintab, madulas. Mararamdaman mo pa yung kanyang pinaka kilabot. Ano ba yung sa Tagalog ng kilabot? Yung pinaka spike. Pero meron na rin siyang parting madulas. Pero madulas siya. Yun oh. Kahit meron siyang spikes, yung pinaka maliliit na, hindi ko alam kung ano ba ang tawag dyan. Sa Kapampangan kasi kilabot oh, yun oh. Yan oh. Pero madulas siya, madulas. Oh, madulas. Pero mararamdaman mo naman na may kasamang dulas. Yun pa natin yung iba. Ay, wala na pala. Tatlo na pala ito. Ayan oh. Itong clutch lining ay hindi ito yung may diferensya. Ito lang ang papalitan ko. Itong clutch plate. Ang alam ko ang tawag dito clutch plate eh. Ito lang ang sira ng motor. Ito lang ang sira ng motor. Papalitan ko. Kukuha ko ng bago. Ito na yung ipapalit natin. Kumuha ko sa mga paninda kong naka-stack o nakatago. Eto. Ayan no. Yung iba may kalawang na. Kinalawang na sa katagalan.
Nabasa kasi ito sa ulan. Ayan o. Ito, kahit local dito, pwede. Wala naman, sa pagkakalam ko, walang original nito. Sa pagkakalam ko, no? Ito. Tatlong ganito. Ito pa yung isa. Yan. Ito, mga bago pero mga local. Ay, lagay na natin. Dito pala, ang napansin ko dito, ito nga ay madulas. Bali, dito sa gilid, dito sa gilid na to ay makapal dito. Tapos dito sa parting makintab na yan, dyan ay may numipis na siya ng konti. Yan, ilagay na natin ang bago. Ito po, dapat po ganyan po yung inyong clutch housing. Clutch housing ba tawag dito o clutch disc ba? Yan o. Dapat nakaganyan, nakapasok itong ganito, yan. Dapat nakapasok yan sa kanal. Dito, yan o, dyan. Yan, ganyan. Dapat po ganyan, ano, pag nagbalik po kayo ng clutch. Di po pwede pabaligtad. Yan, di po pwedeng ganyan. Yan o, di po pwedeng ganyan. Hindi po aandar ang clutch lining pagka ganyan. Dapat po ganyan. Para hindi po kayo para makasiguro po kayo na ganyan po dapat ang mangyari, ay gagamit po kayo ng guhit. Guguhitan nyo po ito para mamaya alam ninyo na ito na yung timing. Yan, timing na tawagin na lang po natin ang timing. Yan. Ayan o. Lagyan natin ng palatandaan o marking. Ayan o. Kita ba? Kita ba yung marking? Ayan o. Ayan o. Parang hindi kita. Ayan o. Ako, dahil nandito ako, kita ko yung marking. Ganon din ang gawin nyo para makasiguro kayo, para hindi pa balik-balik yung trabaho. Ayan o. Dapat ganyan. Ibalik na natin. Sa pagbalik naman po, ay hindi naman din po mahirap ang pagbabalik. Bali, uunahin lang po natin yung clutch lining. Ang sa clutch lining naman po, ay wala pong problema yan kahit magkabaligtad o kahit paano nyo lang pong ilagay. Basta't nauna po lagi itong clutch lining. Susundan po yan ng clutch plate. Yan. Tapos, clutch lining po uli. Wala din pong problema yan kahit paano nyo po ilagay, no? Clutch lining po uli. Clutch plate po ulit. Yan. Tapos po, clutch lining. Yan. Tapos po, clutch plate uli. Yung isa pong clutch plate ay luma po. Luma po ito. Bali, dalawa lang po yung bago. Wala na po kasi ako nabili. Yan. Tapos po, clutch lining po ulit. Yan. Tapos po, i-ano nyo po itong pinaka ulo. Yan o. I-gawin nyo pong nasa linya. Paglinyahan po ninyo. Ganyan po o, linya. Yan. Tapos po, hanapin nyo po yung marking. Yung linagay nating marking. Yung guhit. Ito. Kita ba? Yan o. Marking. Ito. Yan o. Tapos, yung isa pang marking. Saan ba yung marking? Marking. Ito. Yan o.
Kita ba yung marking? Ayan, oh, marking, oh. Pagsalubungin natin na yung marking para hindi tayo malito. Iyon, oh. Pasok. Iyon, oh. Magkatapat yung marking. Makakasiguro tayong hindi tayo magbaback job o hindi tayo mapapagod sa trabaho. Ayan, oh. Ganyan ang gawin po ninyo para hindi po kayo mapagod, para hindi kayo magbaklas ulit. Tapos isabay na natin yung mga ilagay pala natin yung clutch housing. Ito. Hawakan natin dito yung dalawang dulo nito, tornilyuhan. Tapos etong linyang ito, etong line na to, ano natin dito, papasok natin dito. Yan. Yan. Hawakan natin tong tornilyuhan na to. Yan, tapos ilinya na, ano natin sa guhit. Ayun, oh. Yan. Yan. Okay na. Lagyan natin yung spring. Sa spring din, wala natin problema. Kahit magkakalitan, kahit magkakalit. Wala natin problema dyan. Dito naman, di naman pwede ito magkakalitan dahil ano rin, na ito yung sa taas, maalala mo din. Yan, oh. Yan. Yan, sa pagbalik naman po ay bala-balansi lang din po, no? Huwag nyo pong miminsanan, ipupull trade, ipupull yung tight. Kailangan po, lipat-lipat yung clearance. Huwag nyong iisang lang, ikpit lang. Baka masira nga ito. Yan, nakikita na po natin. Ibalik na po natin. Bago po natin tuluyang ikabit ito sa motor, wag po natin kalimutan ito, space, yung washer, spacer washer. Bali, ang gagawin natin ay lagyan natin ng grasa itong washer, yung kanyang space washer. Yan, lagyan natin ng grasa. Pag kasi linagay mo to, baka kasi pumasok sa loob pagkakabit mo, nangyayari kasi talaga yon. Minsan na natatanggal sa pagkaipit. Kaya para itong grasa na to, makakatulong ito para hindi matanggal sa pagkaipit. Yan, para hindi mawala sa loob. Minsan kasi natatanggal yan, naiipit sa pagitan nito at nito. Ang magiging dahilan ay para wala siyang clutch bali nun, hindi aandar ang clutch nun. Kaya bago pa mangyari yon, para wala tayong back job, linagyan ko na siya ng grasa, tsaka natin ibalik. Yan, oh. Dito naman sa gear na to, pag pinasok ko yung isa pang gear, yung galing ng housing, yung clutch lining housing, pagka pinasok ko yun, ay mag-a-advance tayo sa gear na to. Ito, yan, oh. Mag-a-advance tayo dyan. Yan, dapat ganyan. Ganyan, yan. Kaso itong motor ko na to ay hindi na bumabalik o naglalaro. Dapat kasi ito kusang naglalaro. Ganun, no? Parang ganyan, bumabalik. Ito hindi na naglalaro. Yan. Yan yung niya. Pagka ilinagay mo yung gear na galing sa clutch housing, dapat mag-a-advance ka ng isa, pwede rin dalawa. Yan, ganyan. Basta't mag-advance ka. Isa o dalawa. Yan. Hindi ko na kasi yan maipapakita mamaya. Kaya sinasabi ko na ngayon.
At ito ring buhusing na to, huwag nyo rin itong kakalimutan ilagay. Yan, ilagay na natin. Pag linagay mo to ay ano to, sabay. Tapos yung sinasabi ko sa yung advance na gear, ito mag-advance ako, mag-advance ako ng dalawa. Ayun, nag-advance ako ng dalawang ngipin. Sige, nakita ko. Yan. Oh, parang nalata, mag-advance. Hindi, sige. Yan. Yan. Okay na, nilagay natin. Itong lang na lang ng balik ko lang ng tawag dyan. Ilagay natin itong lock. Yan, may makikita kang ibang tawag dito. Yan, yan, ilalagay mo dito sa may upa. Para pag nakikita mo hindi sasama ito. Tapos yung iba, ito kasi sila nagkasito yung makabili. Ito kasi mahahaba yan. Yan ang dyan inaano yung nuts. Lock kasi yan, lock. Kaso wala akong nabili, ibabalik ko na lang kahit alam kung sira na ito. Ito pa lang, wasan na ito, may nakalagay na outside. Tapos sa dalawang bolt na makanas naman, hindi na malilaw. Dito yung malaki, doon yung maliit. Tapos sa kabila, wasan na lang ang ilagay. Wala na yung original. Yun. Dito naman, ayan, naigpitan ko na yung mga bolt. Natanggal ko na rin yung naipit na basahan. Okay na, ibalik na natin yung crankcase cover. Dito pala sa crankcase cover ay lagyan nyo na lang ito ng sumpal o yung pangharang dito. Ito kasing isang hole na to o butas na to ay hindi na yan pwedeng lagyan ng tornilyo dahil nakaarang itong kanyang clutch, yung hook. Ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito kung anong tawag dito. Lagyan mo ito ng gasket maker o kaya bahala ka kung anong gusto mong pantapal dito sa butas na ito. Ako ang ilalagay ko ay gasket maker. Yan, naibalik natin, subukan natin. Yan, subukan na natin. Yan. Matigas na siya. Yan naka-neutral naman. Yan. Matigas na siya. Yan matigas. Matigas. Dito, yan wala. Magaan. Kasi nakapihit yung clutch. Yan ayan, matigas na. Yan matigas na. Pihitin ko to. Wala, magaan. Yan okay na. Ito lang pala ang naging sira. Kahit meron siyang parang spike o yung parang butlig-butlig na yan, ay nakaka-loss compression pala yan. Madulas na kasi siya. Makintab na. Kahit meron siyang parang butlig-butlig ay madulas na, kaya pala nag-loss compression. Ito lang pala ang naging dahilan. Yun lang po. At ganun nga po ang ginawa kong pag-aayos sa aking motor. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Mag-like po at mag-share na rin. May dalawang shoutout lang po ako. Shoutout po kay Marco Flores
at sa misis niyang si Lira Jean Manayag ng Minalin. Salamat po sa panonood. Yun lang po.